Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyo tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Kaya, pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahaling bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa, at manguurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli sa lahat ng mga kalbularyo. Nandito na naman po ang inyong lingkod para handugan niya kayo ng panibago niyang video. And for today's video nga po ay continuation pa rin ito nung kanyang Tarpaulin Politics serye na pinamagatan naman niya ngayong Tarpaulin Politics Das Food Security. Actually po ay ginawa ng video ng inyong albularyo yung platform of government ni dating Senator Francis Kiko Pangilinan. At yun po ay tungkol sa tinatawag niyang hello pagkain, hello low presyo. Nakatutok po kasi sa pagkain yung advocacy ni Mr. Pangilinan. Napaka-importante po kasi ng pagkain sa buhay ng mga tao. Dahil kapag nawala ang availability ng pagkain sa mga tao, ay kalimitang nangyayari ang kaguluhan. Magbibigay po ng ang inyong albularyo ng mga halimbawa with the historical perspective. Napugutan po ng ulo yung mga hari at reyna ng France dahil habang kumakain ng mga masasarap na pagkain yung mga prince elite o elite, eh mga balat naman sa gutom yung mga mahihirap o masis ng Pransya na siyang pinag-ugatan ng French Revolution. At ang lubos na pinagtataka po ng inyong albularyo ay kung bakit yung mga magsasaka natin sa Pilipinas ay kung bakit itinatapon lang nila sa mga gilid ng kalsada yung mga sobra-sobra nilang ani kapag hindi na mabili at mababa ang presyo sa merkado, at kapag kinukulang naman sa supply ay wala ang ibang maisipang gawin ng gobyerno kundi ang importasyon. Bakit hindi matulungan ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mga warehouse facilities? At sa kaso nga po ng ating bansa ay isa ang Pilipinas sa mga biggest importer ng bigas sa mga bansang tulad ng Vietnam at Thailand. At ito po ang palaging itinatanong ng inyong albularyo sa kanyang social media account ay ganito: what if hindi na magbenta ng bigas sa Pilipinas ang Thailand at Vietnam sa bansa natin? Anong nangyayari? Nganganga na lang ba sa hangin ng mga Pilipino? Kasi nga po, kaya niya na itanong yan ng inyong lingkod sa kanyang FB account ay palagi niya itinatanong niya ay dahil hinaharangan na po ng mga Inchik o mga Chino ng saang katerbang mga dam yung Mekong River na napagkukunan ng mga Vietnamese at ng mga Thailanders ng ample supply ng tubig na ginagamit nila sa kanilang mga sakahan. Kaya self-sufficient sa bigas ang Vietnam at Thailand. Pero dahil nga po sa ginagawa ng mga Chinese ay naapektuhan na ng gusto yung mga bansa doon sa bandang ibaba ng Mekong River na pinagkukunan nila ng sapat na patubig para sa kanilang agrikultura. At marapat na nga lang marahil na pagtuunan na ng matinding pansin ng mga Pilipino yung suliranin na yan tungkol sa agrikultura. May nabasa po kasing isang artikulo ang inyong albularyo tungkol sa kalagayan ng agricultural sector sa bansa natin. At ayon po doon sa article ay kung gusto talaga ng Pilipinas na magkaroon ng food security and self-sufficiency ay na-suggest nung article na dapat na talagang may develop ang Mindanao para sa pagtatanim ng mga staple food tulad ng palay at mais doon sa mga malalawak at matatabang mga lupain na natataniman ng mga saging at pineapple. Kaya naman, although kumikita ang Pilipinas ng hard currency o dolyar sa mga cash crops na yan, hindi nga naman pwedeng maisaing ng mga Pilipino ang saging, ang pinya at saging para makain ng mga Pilipino. Ganun din yung mga natataniman ng sugarcane o tubo na mga malalawak na hasyenda doon sa Panay or Negros provinces. Kapareho po ng pinya saging, hindi rin masasaing ng mga Pilipino yung mga sugarcane
tutubo na yan. At sa halip, taniman ng mais ng mais na kapag nagiling ay ubrang maisaing dahil pwede nga namang mabuhay ang mga Pilipino ng walang asukal, pero pwedeng magkarevolusyon kapag walang maisaing na pagkain sa kanilang mga kaldero. At bukod pa nga po dyan ay marami namang mga bansa ang pwedeng mapag-angkatan ng asukal. At bakit hindi maharap ng maayos ang tungkol sa problema ng agrikultura ng bansang ito ng mga nagdaang gobyerno kumpara sa naging pagharap ng mga bansang the Netherlands, Israel at maging mga mismong mga Chino na nakapokus ng gusto ang kanilang agricultural sector sa science and technology at R&D o yung tinatawag nating research and development sa pagpaparami nilang kanilang pagkain na ultimong yung mga disyerto sa Israel at China ay natataniman nila ng mga pagkain na pwedeng kainin ng mga tao. Take note po, hindi sa nasolusyonan ng mga sloganeering ni Mao Zedong ang problema sa pagkain ng mga Chino, kundi naging dahilan pa nga ng Great Famine sa China na kumitil ng buhay ng kulang-kulang 50 milyong mga Chino. At nabago lang yan, ang lahat ng yun, nang umasa ng gusto ang mga Chino sa science and technology at research and development hanggang sa panahon ngayon. At nung magkaroon nga ng famine sa Afrika, kinantahan ng mga Markano, ang mga Afrikano ng kantang We Are the World, nila Michael Jackson at Kenny Rogers. Yung mga rice technician naman, ni Xi Jinping itong bandang huli ang nagtuturo sa mga Afrikano ng tamang pamamaraan sa pagtatanim ng palay para maibsan ang kagutuman sa Afrika. At saka kaso nga po ng agricultural sector sa Pilipinas ay yung mga magsasaka natin ang siyang nagiging kaawa-awa ng husto, at yung mga traders ng pagkain sa Binondo na kontrolado ng mga Chino ang siyang nagiging tiba-tiba ng husto sa negosyo ng pagkain na pinagpagura naman ng mga magsasaka natin. At kapag nagdesisyonuhan ang gobyerno tungkol sa importasyon ng pagkain, ay yung mga traders pa rin sa Binondo ang siyang nakikinabang ng husto sa negosyo ng pagkain. Bukod pa nga po sa ginagawa nilang talamak na smuggling na hindi naman masawata dahil sa panunuhol nila sa mga taga-BOC. At tungkol pa rin nga po sa magiging malaking papel ng Mindanao para ma-attain ng Pilipinas yung food security and self-sufficiency ng Pinas. Totoo po ba kaya yung lumabas na article sa internet na bumibili ang ng mga lupain sa Mindanao yung mga Thailander para taniman nila ng mga niyog dahil malaki ang nagiging market o merkado ng Thailand sa buko juice and other products from coconut. Bakit hindi na lang ang mga Pilipino ang magtanim sa mga lupain na yon, at pagkain dapat ang siyang unahin na itanim para kahit paano ay mabawasan ang pag-import natin ng mga pagkain? Dahil hayan nga po at nagsasubsidi pa ang gobyerno ni Bongets ng bilyon-bilyong piso para matupad o mangyari lang yung pinangako niyang benting bigas last presidential election. Hello po, nandito na naman ang inyong albularyo. At ito nga po, ang ginawa niya ng video ay yung platform of government ni former Senator Francis Pangilinan. At ang ano nga po yun ay tungkol sa pagkain. Kasi nga naman po, pag ang pagkain ang nawala sa kapagkainan ng mga tao, ay kalimitan nagkakaroon ng gulo. O kita niyo naman po, naging riot sa kung sa mga bansa, nagkaroon ng mga kaguluhan dahil nagmahal ng gusto ang presyo ng pagkain. Dahil nga po, sa inflation na rin siguro yung iba, at saka yung supply hindi sapat. Kaya dapat talaga sigurong magawa na ng paraan ng mga Pilipino ang problema natin sa pagkain. Kaya talagang napapanahon na nga talaga naman siguro na dapat gawa na ng ano na, masolusyonan na yan. Kasi naman ang mga taga-DA natin walang naisip kundi importasyon sa halip na mag-focus sa katulad ng ginagawa ng Israel at saka ng the Netherlands, China sa pagpaparami nila ng pagkain. Kalimitan ng ginagawa nila ng yung ginagamitan nila ng science and technology, research and development sa pagpaparami nila ng pagkain. Kasi hindi po pwede yung lagi ka na lang nakaasa sa ibang bansa. Ay paano kung yung bansa na inaasahan natin sa pag-import natin ng pagkain ay hindi na magbenta sa atin dahil mas kinakailangan nila na yung kanilang bigas, yung kanilang pagkain dahil
kinukulang sila o hindi na sapat yung inaani nila para sa mga mamamayan nila o hindi tayo bibenta nun. Kaya kailangan talagang unahin natin yung para sa kapakanan ng mga Pilipino, yung kakainin natin, kasi talagang matinding problema po ang aabutin ng bansa natin pag hindi na natin nagawa ng solusyon yung tungkol sa pagkain. Napaka-importante po niyan talaga. Kaya nga lagi naging issue yan sa eleksyon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ang daming na paniwala dun sa 20 pesos na pinangako ni President Ferdinand Marcos Jr. Dahil asang-asa nga yung mga mahihirap na Pilipino na agarang matutupad yun dahil pinangako niya yun. Kaso hindi naman talaga agad nagawa dahil gagastos talaga ang gobyerno pagka pipilitin mo yung ganong presyo. Gawa ng magsusubsidi ka talaga ng perang sang katutak dyan. Parang yung ginawa ng tatay niya na sinubsidi naman yung tungkol sa petrolyo nung araw, yung tinatawag na OPSF. Kaya iba po talaga pagka ang magiging approach natin sa pagpaparami ng pagkain ay yung ginagamitan ng science and technology, kasi pang matagalan po yung solusyon na yun, hindi yung kumbaga ay ano lang pang madalian, kasi napakarami na rin ang populasyon ng Pilipinas, mahigit 100 milyon na. Kaya kailangan talagang asikasuhin na natin ang problema ng bansa natin tungkol sa pagkain. Kita nyo naman po yung The Netherlands, ang liit-liit na bansa nun, pero sangkatibang pagkain ang nai-export nila. Paano na nila nagagawa yun? Dahil nga po sa science and technology, research and development. Hindi ba natin kayang gawin yung gano'n? Sa palagay ko naman kaya natin, dahil kasi ang dami nating mga eskwela ng yung mga agricultural universities natin dito sa UPLB, sa Nueva Ecija, sa Mindanao. Ang dami nating mga university tungkol sa agriculture, kaya dapat asikasuhin na natin ng maayos yung tungkol sa pagkain na yan para hindi na nagiging issue ng mga politiko pagdating ng eleksyon. Although ako naman po inaano ko yung gusto ko naman po yung advocacy ni Senator Francis Francis Pangilinan. At saka kung mag-ano man po, opinion lang po ito, ay kung doon lang naman po sa mga nalaos na artista na nakatambak sa Senado at saka doon sa mga tinatawag ng mga batang kalye na Tulungis Brothers, hindi po siguro ako tututol na mapunta sa Senado si Senator Francis Tolentino, pero opinion ko lang po yun. Siyempre, nire-respeto ko naman po yung kanya-kanyang opinion ng mga Pilipino, kanya-kanyang kagustuhan po tayo. Pero yun po ay sa akin lang, kaya pasensya na po kayo. Kaya, yun nga po, kaya siguro naging platform ni Senator Kiko Pangilinan yung tungkol sa pagkain. Kasi talagang kahit nung presidential election, manalo si President Bongbong Marcos, yun din. Hanggang ngayon, yun pa rin ang nagiging concern, lalo na ng mga Pilipino na hirap makabili ng pagkain dahil sa napakataas na presyo. So ayan po, malapit na namang matapos ang video ng inyong albularyo, at magpapasalamat po ulit ang inyong albularyo sa mga nakapanood nito. Sana po magustuhan niya ito, at sana po ay mag-like kayo, mag-comment, at subscribe niyo na rin po yung ATTV o yung Albularyong Tasyo TV. Malapit na pong matapos itong video. Nagagawa pa po ng ibang video ang inyong albularyo tungkol ganito, pero ibang ibang topic naman. Kaya sana po magustuhan nyo. Pasensya na po kung naging ano man ako sa pagbo-voice over ko dito. Maraming salamat po uli. Thank you po sa naging panonood nyo sa aking video. Salamat po ng marami.